Bawat issue aalamin, bawat usapin tatalakayin. Magandang araw, ako po si Joel Villanueva. At sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam. Cellphone, tablet, internet at broadcast. Lahat ng ito ay may malaking tulong para sa maayos at mabilis na komunikasyon ng mga Pilipino. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, nakakasabay ba ang Pilipinas dito? Ang kasalukuyang estado at mga isyung may kinalaman sa telekomunikasyon sa ating bayan. Pag-uusapan, tatalakayin, kasama si NTC Director Engineer Edgardo Cabarrios. Sa agenda natin ito. Bigyan daan po muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Mula po ito kay Adrian Salonga, salamat po sa agenda at marami po akong natutunan sa Pilipinas. Isang napakagandang palabas at nakakadagdag dunong sa aming mga kabataan. More power po sa show na ito at God bless po. Well, maraming salamat po. Mula naman po kay Erlene Grafilo, hi! Hinahanap ko po ang episode tungkol sa populasyon. Guest po ninyo si Dr. Juan Antonio Perez III ng POPCOM National Office. Baka pwede po makahingi ng link. Salamat po. Well, kung gusto niyo pong mapanood ang ating agenda episodes, all you need to do is go to our website www.lightnetwork.ph. Isang komento naman po mula kay Zeus Chodoro tungkol sa Filipino products episode. Yes, maganda ang foreign products here in our country. I'm guilty about that. Pero kailangan nating suportahan ang sariling atin. Kaso, the problem is yung ibang made in the Philippines product, mas mahal pa kesa sa imported. More power sa agenda. Well, salamat po sa inyong mga komento at meron pa po dito mula kay Maricel Sumaliray, and I think this is a TESDA concern. Sek, ako po si Maricel Sumaliray, gusto ko pong mag-aral ng TESDA. Third year high school lang po natapos ko. Pwede po ba yun? Ako po ay 24 years old na. Humihingi po ako ng tulong sa inyo upang makapag-aral po akong muli. Mahirap na pamilya po ang pinanggalingan ko. Hope po matulungan niyo po ako. Lagi po akong nanunood ng show ninyo. Well, alam mo, Maricel, 85% ng ating courses sa TESDA ay hindi nangangailangan na high school graduate ka, kaya pwedeng-pwede po yan. Sasagutin po namin ang detalye sa Facebook at sa mga nais pang magtanong about TESDA concerns, all you need to do is call our hotline 887-7777. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at patuloy po kayong sumubaybay sa ating agenda. Napakahalaga ng communication gadget para sa akin to relay the message to Kasabay po ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating teknolohiya ay ang pag-unlad din ng telekomunikasyon sa ating bansa. Mula po sa simpleng telegrama, ngayon ay cellphones at internet na ang patok na patok sa ating mga kababayan. Sa katunayan po, karamihan sa atin ngayon ay gumagamit na ng Facebook, IG, Twitter at unlimited calls o text messaging. Kaugnay po nito, ano na nga ba ang narating ng sistema ng telekomunikasyon sa Pilipinas? Panoorin po natin ang agenda report. Bunsod ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay ang pag-unlad rin ng sistema ng telekomunikasyon sa ating bansa. At sa pagdaan ng panahon, ito ay mabilis ring sinasabayan ng ating mga kababayan. Sa pag-aaral na isinagawa ng World Bank noong 2012, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking bilang na gumagamit ng mobile phones. Ayon naman sa Philippines Telecommunications Report ng Business Monitor International,
Inaasahan na aabot sa 117 million ang bilang ng mga mobile subscribers sa ating bansa sa pagtatapos ng taong 2016. Para sa isang sekretaryang katulad ni Claire, malaking tulong ang cellphone sa kanyang araw-araw na trabaho. Bilang part ng media or sa broadcast industry, secretary ako sa technical department. So napakahalaga ng communication gadget para sa akin to relay the message, to relay yung mga order, information, or the instructions sa mga tao. Bagamat mahalaga ang gamit ng cellphone, problema umano ni Claire ang delayed text messages, mahinang signal coverage, at prepaid load na bigla na lang nawawala. Ang madalas kong na-encounter, nag-send na ako ng mga details sa mga tao, and then nagbibilin ako ng mga information sa kanila para sa mahalagang event. And then, hindi pala niya yun na-receive. At the same time, yung instruction na yon, yung text na yon, napakahalaga dahil malayo yung kanilang pupuntahan at kailangan kasama yung gadget na yon or yung isang equipment na yon. Pero since hindi nila na-receive yung message sa anumang kadahilanan, kung failure man sa network, sa signal, na nagkaroon ng delay, nagkaroon ng maraming proseso para muling balikan yung equipment. So bukod sa delay message, minsan hindi nakakonect sa mga mahalagang tao, like for example, emergency, na kailangan nasaan yung ganito, kailan ganito, yung mga information na kailangan makuha sa mga tao. Minsan hindi natin makontak sila. May load naman ako, pero I'm wondering bakit hindi nakakonekta. May signal naman din. May mga sinasabi pa, data o yung mga mobile internet na yan. Hanggang ngayon hindi ko magamit. Ang dami ko nang ginawang effort para i-reach out yung company, i-reach out yung service provider. In fact, 2 beses akong pumunta sa kanilang customer service or sa wireless center. Pero hindi nila binigyan ng maayos na aksyon para mapacify ang kanilang kliyente. Para naman sa ilan nating mga kababayan, yung pagkawala ng load actually. Nawawala bigla-bigla, akala mo meron ka pang credit, wala na pala siyang credit. Meron po silang mga promos po na hindi po pwede sa ibang area, katulad po kanina na-experience po namin yun. Saan po nawawala ng signal pag maulan? Yung late messages. Sabi ko, dapat magdagdag ng cell towers. Sana ayusin nila yung signal para mas efficient yung communication. Minsan kasi kailangan talaga na communication with family, gano'n. Tapos sa gabal talaga yung signal na nawawala lagi. sa paglipas ng panahon, ang cellphone ay hindi na lamang pangtawag at pang-text. Dahil sa mobile revolution, karamihan sa mga cellphone ngayon ay nagagamit na rin sa iba pang mga paraan katulad ng mobile internet. Kung isa ang Pilipinas sa nangunguna pagdating sa paggamit ng mobile phones, tila kabaligtaran naman nito ang kalagayan ng internet connection sa ating bansa. Para kay Agnes Degamo, country manager ng isang website solution company, mabagal at mahal ang internet connection dito sa Pilipinas. Emerge Philippines is a total web mobile enterprise solutions provider. We basically develop websites and mobile sites as well as software, cloud solutions, enterprise solutions. Kung walang internet, we can't do anything. Sa mundo namin, it's like an air, it's like a food. Pag walang internet connection, we couldn't breathe. Okay? Without internet connection, we're hungry. So nowadays, we basically, it's a basic need. Dahil sa mabagal na internet connection, higit na apektado umano ang kanilang trabaho at maging ang negosyo. Heard a lot of news that we are the slowest and the most expensive all over the world. I believe so. We are the slowest. In fact, sir, we are on the process of getting the right provider. We have tried a lot already. So, we hope someday we will be able to get the right provider that will be able to provide us the right connection. It affects us very much because bumabagal lahat. So, pag mabagal, there are of course losses on our part. So, yes, it's a very big impact on us. Base sa pinakahuling Net Index report ng Ookla,
isang internet broadband testing company, ang ating bansa ay kabilang na sa pinakamabagal na internet connection sa buong mundo. Mula sa 190 na mga bansang kanilang sinuri, nasa ika-158 na pwesto ang Pilipinas dahil sa average internet speed na 3.52 megabit per second lamang. Ang isa sa mga issue kaya mabagal ang internet kasi yung ating accessibility, yung level ng English sa Pilipinas ay hindi katulad ng iba ng ating mga karatig bansa sa Asia. So kung ang mga users natin ng internet, usually ang pinupuntahan nila mga websites yung mga English, yung di ba? So lumalabas pa ng bansa yon. Compared sa ibang bansa, let's say Thailand or Indonesia or Malaysia, meron silang sariling language at yung mga pinupuntahan nilang website, nasa language nila. So, ang kadalasan nangyayari ay yung websites na pinupuntahan nila, local lang sa bansa nila. Hindi na lumalabas ng bansa nila. Another one is yung the fact na di ba meron tayong yung internet providers, yung dalawa na to, wala silang peering. Maliban sa mobile phones at internet, pangunahing tinututukan rin ngayon ang broadcast industry sa bansa. Ang mag-asawang Sherwin at Carol Morales ng Santa Mesa, Manila ay problemado sa malabong signal ng kanilang telebisyon. Ayun naman po, malabo naman po siya minsan. Minsan po masakit sa mata. Kailangan pa pong iayos yung cable para may luminaw. Yung antena niya, kailangan pa ayusin. Magulo, hindi siya magana makita. Malabo. Dahil walang cable TV connection ang mag-asawa, umaasa lamang sila sa antena ng kanilang telebisyon upang makasagap ng signal. Ayon sa mga eksperto, ang malabong signal ng telebisyon ay dahil umano sa analog broadcast system na kasalukuyang ginagamit sa Pilipinas. Pag hindi ka nakatutok doon sa kanilang transmitter, yung reception mo medyo noisy, tsaka hindi clear. So that is the analog problema sa reception. Pero ang problema na yan ay malapit na umanong masolusyonan sa nalalapit na digitalization ng ating broadcast industry. Sa pamamagitan ng digital terrestrial television, magiging malinaw na ang signal reception ng mga telebisyon na parang naka-cable lahat. As a member of TWG, for economic purposes, ang ating ginamit ay ISDBT or Japanese Standard. Ang reception mo clear. At saka walang jitter, walang palagba, kahit tumatakbo ka, kahit nasa sasakyan ka, marireceive mo ng the same as you are in the house. Much better than cable. Sa buong mundo, maraming bansa na ang lumipat sa digital terrestrial television. Noong November 2013 ay inilabas na ng National Telecommunications Commission o NTC ang kautusan na nagsusulong sa digital TV sa Pilipinas. Yung analog kailangan magamit pa rin once we have a transmission of digital. Yung tinatawag natin set-top box para magamit yung digital, kailangan malaman natin kung magkano. Magagamit mo pa rin yung luma mong TV. Pero siguro, after 3 years or more or 4 years, papalitan mo na yung TV set mo, hindi mo na kailangan ng set-top box. Kasi yung TV bibilin mo, ready for digital reception. Ang pag-unlad ng telekomunikasyon ay isa sa mga mahahalagang pagbabago tungo sa patuloy na pag-angat ng ating minamahal na bayan. Malaki ang kontribusyon nito para sa pagsusulong ng isang matatag na ekonomiya dahil maraming negosyo at mga transaksyon ang gumagamit nito.
Kaya naman, importante na suportahan natin ang mga programa upang palakasin ang sistema ng telekomunikasyon sa ating bansa. Gayun din, naway maging responsable tayo sa maayos at kapaki-pakinabang na paggamit ng anumang uri ng teknolohiyang pangkomunikasyon. Ang telekomunikasyon at broadcast, nakakatulong po yan, isa hong bihikulo yan para mapabilis po yung komersyo. Mapalad po tayo at makakasama po natin ngayon si Director Edgardo Cabarrios ng National Telecommunications Commission upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Sir, maraming salamat po and good morning and welcome to the show. Sir, siguro yung unahin kong itanong, no? Pag pinag-usapan po yung telekomunikasyon ng ating bansa, laging, whether you talk about cellphones o itong internet connection, radyo, TV, etc. No? Laging National Telecommunications Commission ang nasa isip ng lahat. Ano nga ho ba talaga yung mandato at sa papaanong paraan pinoprotektahan ng NTC ang ating mamamayan, lalo na yung ating mga consumers? Opo. Ang NTC po, National Telecoms Commission, ito po yung ahensya ng gobyerno na binigyan ho ng kanyang tungkulin para ho mas supervise at ma-regulate yung telecommunications at saka broadcast industries. Okay. Para po masiguro na yung ating mga mamamayan ay mabigyan ng dekalidad na serbisyo ng telecommunications at broadcast sa presyo na abot kaya at makatarungan. And ang setup po niyan is may mga commissioners, may chairperson, Opo. di ba? And how does it go? For instance po, yung pag-usapan natin siguro yung pagtutukan natin o pagtuunan natin ng pansin yung issue ng cellphones, no? Kasi kunyari, may isang cellphone company na sasabihin, gusto naming magtaas ng presyo ng singil, whether ng text o ng pagtawag, pumupunta ho sa inyo at dumadaan sa NTC ho yan. Pagka ho sila yung magtataas, kailangan ng aproban ng commission, dadaan po sa quasi-judicial process. Meron pong hearing yan. Pero pagka yan is pababa, hindi na po. I-inform lang ang commission at bibigyan na sila ng... At syempre, okay sa atin lahat yun, no? Papayagan na sila ng baba. Sir, tsaka yung isang kailangan sigurong i-clarify natin sa ating mga kababayan, ng NTC also, ang nagbibigay ng lisensya. Can you talk about more of this, the power of NTC in giving licenses? Pagka ho ang isang kumpanya ay gustong magtayo ng telecommunications network, humihingi po ng permiso sa NTC, no? Pagka nabigyan na sila ng authority, yung mga stasyon nilang itatayo, binibigyan po sila ng radio station licenses. Yes. Kuwan na ho yun. Ministerial na lang po yun. Okay. Balik ko tayo dun sa focus natin, no? Yung mga cell sites, etc. Ilan na ho ba ang cell sites natin? At yung tanong ng marami, are we at par if you look at the setup ng ating bansa, dun sa ilang bansa na sa pagtatayo lang ng cell sites, no? Na kasi sinasabi na meron pa ring iba na dito, even in Metro Manila, there are some areas na dead spots na tinatawag. Marami tayong cell sites nationwide, no? 10,000, mga 10,000, more than 10,000 yung isang kumpanya at yung isang kumpanya ganun din. So, marami pong cell sites, no? Ang problema lang po kasi, kaya meron po tayong mga dead spots kung minsan, ay may mga areas po na nahihirapan silang kumuha ng permit para po may tayo yung cell sites. Okay. Kasi marami pong silang permit na kailangan. Ang pinakamahirap po, pagka tinanggihan sila ng community, yun po ang mahirap. Hindi po sila makakapagtayo doon. So, ibig sabihin, sir, kahit na intention nila magtayo ng gano'n, it would also depend dito sa yung process na ito, no? Pero, ang sinasabi nyo, right now, we have enough cell sites to cover, cell sites, to cover yung buong bansa. Ganun po ba yun? Ang nagiging problema po kasi is,
Pagka nag-set up sila ng isang cell site dito, malaki ang coverage. Pagka malaki ang coverage cell sites, mas konti po ang masiservisyo nun. Kasi dapat marami yan eh. Tama. So kung meron kang isang cell site dito, malaki, pag dumami ang subscribers mo, dapat liitan mo yan, nagdagdag ka ng cell site. Ang problema, pagka hindi pumayag yung community doon, yun ang problema. Naku-congest po yun. Ano yung pinagkaiba ba nito? Yung 3G, yung 4G, yung LTE? Of course, nagsimula ho tayo sa 1G. Ito yung analog. No? Tapos Analog yun. 2G siya, digital. Yun nga lang, masyadong mabagal ho yun. Yes. Yung GPRS, etc. Mabagal ho yun. Yung sumunod, yung 3G na. Sinolve ho nila, mas mabilis, naging 3G. Ngayon, ang demand po ng tao kasi papunta ng data. So, hindi na kaya noong 3G. So, nag-4G sila, yung LTE. Okay. So, ngayon, tinatayo na ho, marami na hong LTE na tinatayo. Ito, mas mabilis po yan. Ang problema lang po kasi dyan is, pagka isang cell site, LTE na yan, mabilis nga. Pero kung marami ang gumagamit, at the same time, babagal. Sir, pag-usapan natin itong number of mobile subscribers natin. Parang tinikilala tayo sa buong mundo as texting capital of the world. It's growing by leaps and bounds. Yung sabi ng Business Monitor International, inaasahan nila na aabot ng 117 million ang bilang ng mobile subscribers sa Pilipinas bago matapos ang 2016. That's their no? Sir, ito, anong epekto nito sa atin? And would you agree with these figures? Well, actually, December 2013, 110 million ho tayo. Naka-prepare ho naman sila. Of course, marami din dyan sa 110 million na yan. 2G pa ho ang kwan eh. Kasi ganun ho ba? nasa lower C at saka D market ho yan. Lower C at saka D market. Ang gusto lang ho ng mga yan, yung text. Ang smartphones, 23 million lang po eh. Okay. Ang smartphone. Yung smartphone ho, yun yung sa data, yung ginagamit sa data. 23 million lang po tayo meron ngayon. So, mas marami pa rin po ang gumagamit. Kaya nga hindi nila mahinto yung 2G deployment nila at marami pa rin gumagamit. Sinasabi nga nila, for example, ang broadband subscribers natin will increase daw significantly by 10.23 million ng end of 2016. So itong mga data na ito, paano ho yun? Paano yung preparation natin na once lumipat, yung sinasabi nyo, from 2G to 3G to LTE, paano yung transition ho nun? Yung mga telcos kasi natin, tuloy-tuloy ang investments nila. Every year, last year nga, they have spent 60 billion pesos para ma-expand yung network nila at magkaroon pa ng mas maraming mga facilities para sa broadband access. So, tuloy-tuloy yan. This year, siguro more than 60 billion na naman ang kanilang gagastahin just para mapadami yan. I'm not sure no, kung totoo ito na sa ASEAN daw, DNA, ang Pilipinas ang may pinaka mabagal na internet connection sa lahat. If I'm not mistaken, parang 3.6 Mbps tayo, pero ang regional average is about 12.4. So, ito ho, paano ho ito? And paano ba nakaka-apekto to? Kasi yung effect din ito sa taong bayan, sa ng negosyo, etc. Well, yung mabagal, narin na ho tayo, no? Kumpara ho natin sa ating mga neighbors, mababa. Pero pagka pinag-usapan naman yung Myanmar, Laos at saka Cambodia, hindi naman ho tayo papatalo doon. Yun nung DNA, yung UCLA study. Okay. Ang ginamit ko kasi nila, maraming points sa Pilipinas ang sinurvey nila. Samantalang sa Myanmar, isa lang, doon lang sa Rangoon. Yung Cambodia, gano'n isa lang, at saka Laos, isa lang. So, hindi ho apples to apples. Sa Akamai naman, Akamai report, mas mababa pa nga, it's 2 Mbps. Pero sa Akamai report naman, nasa gitna tayo. So, ang ibig sabihin, yung ating mga neighbors like Indonesia, etc., mas mababa pa sa atin na 2. So, talagang accepted ho na. Talagang mabagal, no?
So yun po yung direction ngayon Papaano mapapabilis yan Yes. at papaano mapapababa ang presyo. Yung ating ang mandato ho kasi sa NTC ng batas ma-enhance yung competition sa merkado. Yes. So mas maganda po for us na mayroong major player na pumasok. Kasi ngayon, dalawa ho yung major players natin. Dalawa lang, oh. Yung Globe Group at saka PLDT Group. Mhm. So, inaasahan natin na mayroong pangatlong papasok na major player. Kasi pagka tatlo na sila, ang probability na magkaroon ng collusion ay liliit. Ang dami yung pina-file na bills dyan, no? One of which is yung pagpa-file ng panukalang batas na isinusulong na dapat ang mga cellphones, yung mga SIM cards, yung prepaid SIM cards, dapat nakarehistro. Kasi alam naman natin yung dangers and yung mga problems na na-encounter natin. Well, as a matter of fact, nung year 2000, nag-issue na ho ng circular ng commission na i-mandate po, maging compulsory yung registration ng prepaid SIM cards. No? Yung nga lang ho, nagkaroon ng injunction. So, So you're definitely supporting this move. Yes, ang isang issue lang ho dyan is privacy. Sir, bago tayo magbukas, hindi ko pwedeng hindi itanong sa larangan naman ng broadcasting, no? Ano na ho yung latest doon sa television broadcasting? Digital no? broadcasting. Yung digital broadcasting. Can you give us an update? Yung sa digital broadcasting, of course, napili na ho ng NTC yung Japanese standard, yung ISDBT. Ang isa hong malaking dahilan kung bakit napili ho yun, kasi meron ho yung early warning broadcast system Okay. So, nakailangan ho natin dito kasi yung disaster-prone areas natin. So, kailangan natin yon. So, yun ho, isang dahilan kung bakit inadapt po dito. Sa kasalukuyan na pinaprepare po yung IRR, Implementing Rules, na inaasahan po by June, may i-release yun at magsisimula na po yung transition mula analog papuntang digital. Sir, siguro yung huli kong itatanong, no, bakit mahalaga na maintindihan ni Juan de la Cruz itong ginagawa natin sa pagpapaunlad ng ating telekomunikasyon? Well, ang telekomunikasyon at broadcast, nakakatulong po yan. Isa hong bihikulo yan para mapabilis po yung komersyo. At pagka bumilis ang komersyo, nakakatulong po sa pag-develop ng economy, yung economic growth. At nagiging din ho yan, nagiging tulay para sa komunikasyon ng mga mamayan, yung social networks na tinatawag natin. So malahalaga po ang papel na ginagampanan po ng telecommunications at broadcast sa ating buhay at sa ating ekonomiya. Well, sir, maraming salamat po. Thank you. God bless you po. Thank you po. Thank you. Magbabalik po ang ating agenda. Tutok lamang po kayo. Hindi po may kakaila na malaking bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang mga makabagong pamamaraan ng telekomunikasyon, katulad ng telebisyon, radyo, cellphone at internet. Isa po sa mga benepisyo nito ay ang mas mabilis na pakikipag-ugnayan sa ating mga kaanak, kaibigan, mahal sa buhay, sa loob man o labas ng ating bansa. Subalit, huwag po nating kalimutan na mahalaga ang wasto at responsabling paggamit sa anumang uri ng teknolohiyang pangkomunikasyon. Sa pamamagitan po nito, mas higit nating maitataguyod ang tuloy-tuloy na pagpapalakas at pagpapaunlad ng sistema ng telekomunikasyon sa ating bayan. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo. Ako pong muli, si Joel Villanueva. Dahil sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam.